Mr. President, distinguished colleagues, I rise today on a matter of personal and collective privilege dahil may malinaw na indikasyon na ang karapatan ng mamayan at na lokal na pamahalaan ng Dupax del Norte, Nueva Vizcaya ay binaliwala sa pagbibigay ng mining exploration permit ng Mines and Geosciences Bureau sa isang banyagang kumpanya. Ayon po sa mga residente at mismo mga halal na opisyal ng lokal na pamahalaan, wala umanong naganap na tunay, malinaw at makabuluhang konsultasyon bago ibinigay ang nasabing permit. Ginoong Pangulo, kung ito ay totoo, hindi lamang ito simpleng pagkukulang. Isa itong malinaw na pagyurak sa Local Government Code at sa prinsipyo ng local autonomy. Hindi maaaring baliwalain ang mga LGU sa mga desisyong ginagawa sa national level. Hindi rin maaaring mahina lang ang mga komunidad na siyang direktang tatamaan ng epekto ng pagmimina sa kanilang lupa, tubig, kabuhayan at kalusugan. Mas malala pa rito, Mr. President, ulat na ang mga tinaboy ng mga pulis. Panoorin po natin ang kuha ito ng mga residente. Ito na nangyayari dito ngayon sa Kyon. Please lang, nasa ng hustisya? Nasa ng hustisya para sa amin? Dupax del Norte! Ading. Huwag lang! Sir, nawa naman po kayo. Please lang, ang paigid kayo, kanot na makaguyudon na kayo. Ay, sir! Jack! Jack! Kuya! Ipunta ko sa kuya! Mr. President, let us call this out for what it is. The right of citizens to peacefully assemble and express opposition, especially on issues that affect their land, environment, and livelihood, is protected by our Constitution. Any use of force against civilians exercising these rights must be subjected to the highest level of scrutiny. Kapag ang mga mamayan ay sumisigaw dahil hindi sila kinonsulta at ang sagot ng Estado ay batuta at puwersa, may malalim tayong problema bilang isang demokrasya. The disregard in the public consultation requirement with the local sanggunian has long-term implications on water system, agricultural land, indigenous communities, and ecological balance. Mining exploration is not a neutral activity. This is precisely why consultation to local government units is not an option. It is mandatory. Mr. President, development tramples on the rights of communities is not development at all. Progress that excludes the people most affected is not progress at all, Mr. President. Mr. President, we must ask the hard questions. Bakit kailangan gumamit ng puwersa laban sa komunidad doon? Sino ang nag-utos ng dispersal? May banta ba talaga sa kapayapaan o may interes lamang na kailangang ipagtanggol? Kaninong kapakanan naman ang mas pinahalagahan? Ang mamayan ba ng Dupax o ang interes ng isang dayuhang kumpanya? Kung totoo na naibigay ang permit ng walang pahintulot o kaalaman ng LGU at walang social acceptability mula sa komunidad, malinaw na may pagkukulang kung hindi man abuso sa proseso. Dahil dito, Ginoong Pangulo, mariin kong hinihiling mabigyang boses ang ating lokal na pamahalaan, managot at magpaliwanag ang DENR, lalong-lalo na si Secretary Rafael Lutilla, kung paano pinayagan ng proyektong ito. Ilatag ng Mines and Geosciences Bureau ang lahat ng dokumento, konsultasyon at komunikasyon kaugnay ng nasabing permit. At na magbigay linaw ang PNP kung bakit pinalakas ng Estado ang kamay nito laban sa sarili nitong mamayan. I strongly urge that this issue be subjected
to a full Senate investigation in aid of legislation upang tiyakin, Ginoong Pangulo, na hindi na muling maulit ang pagbaliwala sa mga LGU. Hindi nagiging instrumento ng pang-aabuso ang mining permits. At panghuli, hindi ginagamit ng kapulisan para patahimikin ang mga lehitimong hinaing ng mamayan. Mr. President, the people of Dupax are not asking for special treatment. They are simply asking for what the law already guarantees them, a voice in decisions that will shape their future. Let us not fail them. Thank you, Mr. President. Before you refer the speech to any committee, may we ask what is the name of the mining company? Woogle Corporation, Mr. President. Google. Yes. Kanino yun? British company, Mr. President. Is that allowed? It's just a mining Is that exploration, allowed by Mr. law? President. Foreign company? May-ari ng mining? I believe, Mr. President, the Supreme Court made a decision recently allowing foreign ownership of mining companies. 60-40, For 60-40. mining exploration, it is allowed, Mr. President. By the Constitution. Mining explorations. Yes, Mr. President. I remember the one in It Mr. does President with the not, permission of the gentleman. Does I it not remember fall in under the Cotabato. category of allowing or disallowing foreigners? What's the South Cotabato? I don't think so, Mr. President. It is just exploration that probably because they're still looking for mines in that area, then they will be given a time to look for partners, local partners, Mr. President. So that means, well, you can include that in the hearing that you're asking for. Yes, Mr. No, President, and under then, the, we would like, if the Senate President allows it, we would like to have this investigated or under the local government committee, Mr. Chair, Mr. President. What about environment? Secondary, Mr. Secondary Mr. environment. You Mr. prefer the local Mr. President. government and then environment. So, well, the majority leader, I'm sure, is taking note of that. But speaking of environment, and you mentioned Secretary Rotilia, has he been reappointed? That I do not have any idea. He was Mr. President. bypassed last December. So if he was not reappointed, he is not Secretary of DNR. It should be a joint committee, Mr. President, because the issue primarily concerns the enforcement of Section 26 and 27 of the Local Government Code, mandating public consultation and prior approval by the Sanggunian on any project or programs that affects the ecological balance. Therefore, Mr. President, the issue directly falls to the Committee of the Local Government. Then secondary, the environment, Mr. Chair, Mr. President. All right, thank you. Majority Mr. Leader. President, we can make considerations as long as we always, that's why the motion is with the permission of the body. Yeah. With the permission of the body, technically, you can amend, that's an amendment of the rules to allow the local government committee, particularly in this case, to take the lead in the investigation of this matter. But before I do that, we have two other colleagues, Mr. President, who would like to just give their quick manifestation of support. Ladies first, our Deputy Majority Floor Leader, Senator Risa Ontiveros. Senator Risa Ontiveros, the Deputy Majority Leader, is recognized. Salamat po, Mr. President. Just two points of information in support of the privileged speech sa good gentleman mula sa Palawan, and then just a quick manifestation. Sa constitutional framework po natin, meron pong 60-40 rule na nagsasaad na ang mining agreements tulad ng mga Mineral Production Sharing Agreements o MPSA ay limitado sa mga mamamayang Pilipino o mga korporasyon na may at least 60% Filipino ownership. So isang issue po yan kaugnay ng Woggle Corporation na tinalakay ng good gentleman at itinanong ng good Senate President. Pangalawa po, Mr. President,
may draft resolution din po itong representasyon na ifa-file na po namin kaugnay din sa paksa ng privilege speech ng good gentleman. The sangguniang barangays of the affected barangays, Bitnong, Inaban, Munguya, and Oyao, the sangguniang bayan of the municipality of Dupax del Norte, and the sangguniang panlalawigan of Nueva Vizcaya have issued resolutions opposing the exploration activities and calling for the revocation of the exploration permit for violation of procedural and environmental requirements. Kung kaya't in closing, Mr. President, nais ko pong buong loob na suportahan ang privilege speech ng good gentleman mula sa Palawan at ang pagnanais nilang magkaroon ng investigasyon dito. Ganon din ang diwa ng aking ihahain na resolusyon sa lahat ng mga dahilan na sinabi na ng good gentleman. At idagdag ko na lamang po, alang-alang din sa legasiya no, ni Manong Kaloy Padilla ng Nueva Vizcaya na sinuportahan ang laban ng kanyang mga kababayan sa Nueva Vizcaya. Kasama na po dito sa mga barangay ng Dupax del Norte na tinalakay sa privilege speech at tinatalakay din po sa aking resolution. Salamat po sa good gentleman at salamat, Mr. President. Maraming salamat po, Senadora Risa. On your first point, Madam, I do agree. We do agree. All the more that we have to investigate this matter. Kasi we have to confirm if it is FTAA, the Financial Technical Assistance Agreement, then it may be entered into by a foreign company. But thank you very much. We do agree. And thank you for that manifestation, Madam Senator. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Ako po ay buong puso't kaluluwa, buong kaisipan na sumusuporta po sa talumpati ng boses ng masa, Senator Erwin Tulfo. Sapagkat katulad po ng nabanggit ni Senator Risa Hontiveros, ito pong lugar na ito ay pinamunuan at pinaglaban po ng aking amain, ang dating Governor Carlos Padilla. Ang amin pong pinagmulan ay iisa. At ito po ay ipinangako ko sa kanya na itutuloy natin ang laban dyan. At yan po ay hanggang sa kamatayan niya, hindi po niya pinabayaan ang Nueva Vizcaya. Ang kalikasan po niyan, ang kanyang ipinaglaban noong pa, bata pa siya. Yan na po ang kanyang lugar, Dupax. Kaya po, meron po akong video na gusto pong ipakita sapagkat pinuntahan ko na po ito. Dahil ang apektado po dito ay mga katutubo din. Yung mga katutubo po dito ay magmula sa kabundukan ng Cordillera kung saan pinamugaran po ng mga mining, sila po ay napalayas na ron. Hanggang sila po ay napunta na sa Nueva Vizcaya. Ibig sabihin, magmula nung pinalayas sila sa Cordillera, bumaba ng Nueva Vizcaya, eto na naman po ang mga minahan. Nandyan na naman po ang pangil at kuko ng mga minahan na nagtatago sa mukha ng mga dayuhan pero ang nasa likod ay mga multicultural na Pilipino. Yan pong video na yan, kuha po yan ng drone namin kung saan yan po ay sa Dupax. At ilang barangay po dyan ang maapektuhan ng tinatawag nating exploration daw ng mga dayuhan. Ito pong ginawa nating investigasyon, nalaman po natin, Ginoong Pangulo, na ang taong bayan, maliwanag naman po, no, na dapat konsultahin yung mga barangay. Dapat tanungin yung mga tao dun kung sila po ay maapektuhan ba o payag ba sila na magkaroon ng exploration doon. Alam niyo po, Ginoong Pangulo, nagkaroon po dito muli ng pangloloko
Sapagkat yung mga tao, sinabi po nila, oh, may nagpunta dito. Pero hindi po yung konsultasyon. Hindi po kami kinonsult. At nakakuha po ng permit itong mga dayuhang kuno na mag-explore. Ginoong Pangulo, malinaw po sa ating batas na dapat magkakaroon ng consultation sa mga barangay, sa mga taong maapektuhan, lalo na kung livelihood nila ang maapektuhan. Katulad po ng usapan namin ng ating boses ng masa, Senator Erwin Tulfo, nag-usap po kami. Sinabi ko po sa kanya, Sir, paano naman yan maglalakas loob? Yaang mga dayuhang kuno na mag-exploration kung hindi alam ng local government. Imposible na papasok yan dyan nang hindi alam ng local government. Hindi yan, napaka-imposible na yung sanggunian, ngayon lang sila magrereklamo kung kailan nakapasok na. Kaya sana po, katulad kanina, sinabi ko po sa ating ginoong boses ng masa, sana po iimbestigahan niyo po ito. Dahil sa akin pong pag-iimbestiga, talagang nagkaroon po dito ng matatawag natin na turuan. Turuan, pero habang nagtuturuan, continuous yung exploration doon. Continuous yung ginagawa nung dayuhan kuno na minahan. Hindi ko lang po mapangalanan kung sino talaga may-ari nito. Pero alam ko po, darating ang panahon. Papangalanan ko dahil alam ko kung sino ka. Nakatago ka lang. Nakatago ka lang sa pangalang ito dahil malakas ka pa ngayon. Pero darating ang panahon, mahuhubaran ka rin ng maskara. Pero sa totoo lang po, mga mahal kong kababayan, ito pong patuloy na pagsasamantala sa ating mga katutubo, wala na po silang mapuntahan. Magmumula sa isang lugar, tatakbo sa isang lugar, pagdating sa lugar noon, eto na naman ang mga minero. Sana po dumating ang panahon na ang totoong makikinabang. Kasi hindi naman, alam nyo, wala naman taong kukontra kung ang makikinabang dyan, yung mga taong nandyan. Ang nangyayari, yung mga taong nandyan, palalayasin ang makikinabang, yung mga multicultural na mayaman na, gusto pang maging mayaman. Kaya po muli, maraming salamat po, Senador Erwin Tulfo, sa pagbubukas po ng topic na ito. Senator Risa Hontiveros, kayo po ang inaasahan namin na wag po itong matakpan. At muli po itong buksan ng buksan sapagkat patuloy po ang pangyayaring ito sa ating mga katutubo. Patuloy po ang pag-aabuso sa kanila. Hindi po ito tumitigil. Patuloy, lagi na lang. Batid, alam niyo po ang kalikasan parang babae ito kasi eh. Ang babae hindi dapat pinagsasamantalahan, hindi pinangungunahan. Kaya nga yan, inang kalikasan eh. Dapat po laging maging maayos ang usapan. Walang pinalalayas. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po, Senator Robin. At nabanggit nga po ng mga kababayan natin doon na kayo po ay nakapasyal din ho doon. At tulad po ng inyong ama, ay kayo po inaasahan nila na matulungan sila. Mabanggit ko lamang po, Ginoong Pangulo, na ang Dupax del Norte, Nueva Vizcaya ay nasa paanan po ng Sierra Madre Range na bahagi po ng aking advokasya na protektahan po ang naturang lugar at tayo po ay nagpasana ng isang bill para mapangalagaan yung Sierra Madre na yan, Mr. President.